Hallelujah, 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 hallelujah. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manan sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kaniya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kaniyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazareth sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng propeta, "Siya ay tatawaging Nazareno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Ngayon rin po ang huling linggo para sa taong 2025. Ilang tulog na lamang at bagong taon na. Bago tayo magpalit ng taon, ay magandang pagnilayan natin ang kahalagahan ng pamilya o mag-anak. Ang pamilya po
ang itinuturing na pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Bagamat pinakamaliit, ito rin ang ating pinaniniwalaang pinakamahalaga. Bakit po? Dahil sa pamilya, unang sumisibol ang bawat mamamayan. Kaya naman, ang pamilya din ang sinasabing pundasyon ng ating lipunan. Bakit pundasyon? Dahil sa pamilya nagsisimula ang kwento ng ating buhay. Sa pamilya tayo pinatatatag, pinadadalisay, minamahal at inaaruga. Si Jesus Nazareno po na ating Panginoon at Diyos, bahagi din ng isang pamilya. Bilang anak, siya ay naging masunurin at mapagmahal. At ang kaniyang magulang na si Maria at Jose, binusog din siya ng pagmamahal. Tinuruan ng mabuting asal at pag-uugali. Tinuruan ng tamang disiplina at mabuting pakikipagkapwa-tao. Si San Jose naman, bilang legal na ama ni Jesus Nazareno, binigyan ng kakaibang gawain bilang tagapag-alaga at tagapagtanggol ni Maria at ni Jose. Kaya nga ang magandang katanungan, ano ang matututunan natin sa halimbawa at patotoo ni San Jose? Si San Jose po ay isang taong may banal na pagkatakot sa Diyos. Bilang haligi ng tahanan, siya ay walang pag-aalinlangan na sumunod sa kalooban ng Ama. Siya rin ay kusang naglingkod sa kaniyang pamilya na walang hinihintay ng anumang kapalit. Ang sanggol na isinilang sa sabsaban ay ang ating Nuestro Padre. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya si Jesus Nazareno. Sa pamamagitan niya, maraming panalangin ang kaniyang sinagot at dininig. At napakinggan natin sa Ebanghelyo, siya ay lumaki at tinawag na Nazareno. At alam ko, maraming panalangin ang patuloy niyang pinakikinggan. Maraming panalangin ang patuloy niyang ipinagkakaloob. Pagmasdan po ninyo, 5:00 ng umaga, pero ang mga tao dito, punong-puno na. At nakakasiguro ako, ang mga tao sa inyo na naririto, hindi lang basta humihiling ng kahilingan, kung hindi marami sa inyo ang bumabalik sa tahanan ni Jesus Nazareno upang magpasalamat sa pagmamahal na inyong nadama mula sa Panginoon at sa pasasalamat sa maraming kahilingan na sinagot ng Diyos at pinakinggan sa inyong buhay. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadibotong nakadama ng pagmamahal at sinagot ang kanilang mga panalangin ni Jesus Nazareno. Kaya mga kadiboto, sa pagpasok ng 2026, patuloy tayong mananalig at sumamba kay Jesus Nazareno. Sasagutin ng Diyos ang lahat ng ating panalangin sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Basta patuloy tayong kumapit, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay may kahilingang gumaling, kung ikaw ay may malubhang karamdaman,
Kung nais mong pumasa sa board examination, kung gusto mong makalaya sa mga puot, galit at hinanakit, kung gusto mong makaahon sa iyong utang at problema, itaas mo ang lahat kay Jesus Nazareno. Bago mo pa ibulong at ihingi ang nais ng iyong puso, alam na ng Diyos ang laman ng iyong isip at kalooban. At higit sa lahat, mga kadiboto, huwag tayong magdadalawang isip na patuloy na manalangin at makipag-ugnayan bilang isang pamilya. Napakahalaga na nagdadasal ang isang pamilya. Ang isang pamilya na sama-samang nagdarasal, tumitibay sa anumang pagsubok ng panahon. Kasama natin ang ating mahal na ina at ang ating ama na si San Jose sa bawat nating panalangin at kahilingan. Si Jesus Nazareno ay ating tunay na kapamilya. Sa kanyang pagkakatawang tao, ramdam niya ang lahat ng ating pinagdadaanan. Sa kanyang pagkakatawang tao, ang Diyos na natiling kasama natin noon, ngayon, at magpakailanman. Ito ang tunay na diwa ng isang pamilya. Walang iwanan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo kailanman iiwan ni Jesus Nazareno. Bagamat paulit-ulit ang ating pagkakamali at kasalanan, paulit-ulit ding umuunawa at patatawarin tayo ng Diyos. Dadamayan niya tayo sa bawat pagsubok ng buhay. Siya ang ating minamahal na Nazareno. Siya ang kasagutan ng lahat ng ating panalangin. Siya ay ating kaibigan. Siya ang ating karamay. Siya ang tanging tagapagligtas natin. Siya ang ating tunay na kapamilya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.